Kung hindi para sa iyo, huwag mong ipagkait sa iba. Maaaring magaan ang kamay ng iyong asawa, ngunit paano naman ang pinagkaitan ng kapalaran sa kanilang mga asawa? Maraming tao ang naghihirap dahil sa ginagawa ng kanilang mga kasintahan o asawa na humahantong sa pananakit, pisikal at mental na pangangaliwa ng kanilang mga asawa. Ayon sa Philstar 2023, nakasaad din sa panukala na dapat ay nakalista ang grounds o ang batayan ng pakikipagdiborsyo, gaya ng 5 taong tuloy-tuloy na paghihiwalay o mayroong patlang, walang judicial decree ng separation, at ang pag-rape sa asawa matapos at bago ang kasal. Kasama rin sa pwedeng grounds ng legal separation ang nakasaad sa Family Code, maliban na lamang sa pagiging lesbian o homosexual at kung aamin ang isa sa pagtataksil. Marami sa atin ang hindi sumasang-ayon sa diborsyo dahil ito raw ay labag sa kautusan ng Diyos. Marami rin nagsasabi na hindi mabubuo ng bata ang kanilang sarili dahil hiwalay ang kanilang magulang. Ayon sa Balitang Bayan 2024, sabi ng isang padre, tignan natin na kapag nakahain na yung divorce bill o kung ito man ay maging batas, yung sitwasyon ng magiging anak, paano yung mga bata na may iwan kung ituturo natin na single na ulit ang kanilang mga magulang. Pagpapatuloy niya, ngunit hindi rin ba natin nakikita yung mga pwedeng maging solusyon upang matugunan ang pagiging responsable bilang magulang? Maraming dahilan upang maging responsableng magulang sa kanilang mga anak kahit hiwalay na sila sa kanilang mga asawa. Ayon sa Rappler 2024, sabi nila, nagsisilbing ligtas na kanlungan para sa mga anak ang isang tahanang may buong pamilya, ngunit hindi para sa akin at hindi para sa maraming pang batang Pilipino. Sa edad na 4, nasaksihan ko kung paano nagsimulang magkalamat ang relasyon ng aking mga magulang. Bagaman wala pa akong malay sa kung ano ang kanilang pinag-aawayan. Alam na agad ng isang walang alam-muang na bata ang konsepto ng kalungkutan nang makita ang mga luha mula sa namumugtong mata ng aking ina. Makikita naman dito kung gaano kahirap ang dinanas ng mga anak at asawa na inaabuso ng kanilang asawa at ama. Dito pa lamang ay makikita na kung bakit kailangan isaalang-alang ang diborsyo para sa mga taong may kailangan nito. Hindi mo kailangan ang diborsyo dahil nga ikaw ay swerte sa pag-ibig, ngunit alalahanin din natin ang ating kapwa na nangangailangan nito, sapagkat naaabuso ang kanilang karapatan pang tao at kanilang mga sarili.